Makasaysayang araw. Aral. Ako nga pala, Jenny. Samahan mo ako sa makapagpapaksa. Naiyak kayo ay nakakasa. Makasaysayang ko na yan. Lagi nyo ang nabayanan dahil sa kaalaman ang inahati ng asignaturang aralin. Handa ka na bang matutunan ang kasaysayan ng daigdig? Ihanda na ang panulat at hotel. Ang paksang ito ay batay sa Most Essential Learning Competency number 2 na naipapaliwanag ang kontribusyon ng kabiasnang Romano. Tungkol sa anong kabiasnan ang ating natalakay noong nakaraang linggo? Noong nakaraan ay ating natalakay ang kabiasnang Minoan, Mycenaean at kabiasnang klasiko ng Greece. Ang paksang ating tatalakayin ay may kinalaman sa kontribusyon ng kabiasnang Romano. Tapos kung talakayin ang paksang ito, ikaw ay inaasahan na una, nasusuri ang mga pangyayaring naganap sa kabiasnang Romano. Dalawang layunin, na iisa-isa ang mga kontribusyon ng kabiasnang Romano sa iba't ibang larangan. Pangatlong layunin ay napapahalagahan ang mga kontribusyon ng kabiasnang Romano na napapakinabangan maging sa kasalukuyang panahon. Alam mo ba na ang kabias ng Greece at ang imperyong na itatag ni Alexander the Great ay unti-unting humina dahil sa pagkamatay nito? Sa kabilang dako naman ng kanlurang Europe, isang pamayanan ang namukadkad. Ito ay ang Rome. Ayon sa isang Amerikanong manunulat na si Edgar Allan Poe, may akda ng isang tula na pinamagatang To Helen. Saad sa akalat na To Helen, ang Greece ay kilala sa taguring To the glory that was Greece. Nakilala naman ang Rome na To the grandeur that was Rome. Ano kaya ang kahulugan nito? Halina't ating tuklasin. Ang sibilisasyong Romano ay nagsimula sa makitid at huwisbotang tangway ng Italia. Tulad ng Gresya, ang Roma ay napaliligiran ng karagatang Mediterranean, bagamat mas maganda at mainam ang lokasyon nito. Ang Italia naman ay nasa gitna rin ng Mediterranean. Dahil dito naging sentro ng kalakalan sa buong Italia ang Roma. Ang kulturang Romano ay impluwensya ng kulturang Griego, kung kaya't tinatawag itong Griego-Romano. Ang kadakilaan ng Rome ay makikita sa kanilang mga ambag sa pandaigdigang sibilisasyon. Isa sa ipinagmamalaki ng Rome ay sa larangan ng batas at pamamahala. Isang sentralisadong pamahalaan ang kanilang ipinakilala na ginamitan ng istilong demokratiko. Ang sistema ng pagbabatas ang kanilang nalinang. Ano-ano pa kaya ang kanilang kontribusyon? Halika, isa-isahin natin ang mga kontribusyon ng kabiasnang Romano. Ating alamin ang mga impluwensya ng sibilisasyong ito sa larangan ng relihiyon, batas, agham, arkitektura, inhinyerya at kasuotan. Sa iyong pag-aaral upang matuklasan mo ang kontribusyon ng kabiasnang Romano, nais ko muna ikaw ay maging handa. Sagutan mo muna ang mga sumusunod na katanungan. Ang kahusayan ng mga Griego ay nakita sa pamumulaklak ng sining at agham, samantala ang mga Romano ay mas praktikal na mga tao. Nanguna sila sa batas, pamahalaan at naging mahuhusay din silang inhinyero. Mula sa Imperyong Romano, kinilala ang relihiyong Kristyanismo. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan ang Roma pa rin ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano sa buong daigdig. Suriin ang larawan. Maaari bang ipaliwanag kung anong nais ipahiwatig ng nasa larawan? Maaari bang tukuyin kung anong kabiasnan ang ating tatalakayin?
Ayon sa isang matandang alamat, ang Rome ay tinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Habang mga sanggol pa lamang, nilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa Tiber River ng kanilang amain sa takot na angkinin ng kambal ang kanyang trono. Ang kambal ay sinagip at inaruga ng isang babaeng lobo. Nang lumaki ang dalawa at nalaman ang kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at itinatag ang Rome sa pangpang ng Tiber River noong 753 BCE. Sa module na ito, aalamin mo ang mga kontribusyon ng kabihasnang Romano. Ano-ano nga ba ang mga natatanging kontribusyon ng Imperyong Romano? Matapos masakop ng Roma ang silangang Mediterranean noong ikalawang siglo, naragdagan ang kulturang Romano ng kulturang Grego. Dinala ng Romanong general ang ilang mga aklat at gawaing sining mula sa Gresya patungong Roma. Ilang Gregong guro, manunula, at pilosopo ang nagtungo at nagtrabaho sa Roma. Samantala, ang ibang Romano naman ay ipinadala sa Athens ng kanilang mga magulang upang mag-aral. Nagsanib ng gusto ang mga kulturang Griego at Romano at nabuo ang tinatawag na kulturang Greco-Romano. Ang mga Roman ay kinikilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Ang kahalagahan ng 12 tables ay ang katotohanan na wala itong tinatanging uri ng lipunan. Ito ay batas para sa lahat, patrician o plebeian man. Ito ang ginagamit upang alamin ang mga krimen at tansyahin ang kaukulang parusa. Nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at ang pamamaraan ayon sa batas. Sa puntong ito ng ating talakayan ay dumako na tayo sa larangan ng literatura o panitikan. Alam niyo ba na sa panahon ni Augustus, namulaklak ang Greco-Romanong literatura? Sa hiling na rin niya, isinulat ni Virgil ang epikong patula na Aeneid na siya niyang obra maestra. Hango ito sa kwento ni Aeneas, sinasabing nagtatag ng Roma. Isa pang historiador, si Livy, ang nagsulat tungkol kay Aeneas sa aklat niyang Kasaysayan ng Roma. Si Horace na kaibigan ni Virgil at Augustus ay sumulat naman tungkol sa pagiging sakim ng tao na nagiging sanhi ng tunggalian. Tinuligsa rin niya ang masaganang pamumuhay ng ilang mayayaman at pinayuhan ang mga itong mamuhay ng simple at naaayon lamang sa kinakailangan. Samantala, si Ovid ang manunulat na nagbigay diin sa Roma ng yaman at masarap na pamumuhay ng mga mayayaman. Sa Pax Romana, korupsyon at kasakiman naman ang tema ng mga aklat ni Martial at Juvenal. Sa aklat namang Historics, ang pagiging malupit ng mga emperador at bisyo ng mga mayayaman ang tema ni Tacitus. Alamin naman natin ang mga ambag ng kabihasnang Romano sa larangan ng agham. Dalawa sa mga natatanging siyentipiko sa panahon ng kulturang Greco-Romano ay sina Galen at Ptolemy. Pareho silang nabuhay noong ikalawang siglo. Si Galen ay isang Grego, ngunit ang mga teorya niya ay hango sa medisinang Romano. Upang mapag-aralan ang katawan ng mga tao, pinag-aralan at sinuri niya ang katawan ng mga hayop. Bagamat hindi perpekto ang kanyang mga nakita, naging basehan ito ng mga makabagong kaalaman sa medisina sa kanluran. Si Ptolemy ay isang mahusay na mathematician, geographer at astronomer na nagtrabaho sa Alexandria, Ehipto noong AD 150. Ang aklat niyang Almagest na may 13 volume ay buod ng sinaunang kaalaman ng tao tungkol sa astronomiya at heograpiya. Maraming naging katanungan si Ptolemy sa mga batayan ng mga astronomo upang mahulaan ang kilos ng mga planeta ng mas may katiyakan.
Atin namang alamin ang mga ambag sa larangan ng arkitektura. Ang mga Roman ang tumuklas ng semento. Marunong na rin silang gumamit ng stuko, isang plaster na pampahid at pantakip sa labas ng pader. Umaangkat sila ng marmol mula sa Greece. Ang art na natutuhan ng mga Roman mula sa mga Etruscan ay ginagamit sa mga lungsod, patubig, mga tulay at aqueduct o istruktura na nagdadala ng tubig sa malalayong lugar at iba pang mga gusali ay ilan sa mga kamanghamanghang nagawa. Naitayo din ang mga gusaling pampubliko, templo, palasyo, arena at mga pulungang pang-asembleya na tinatawag na basilika. Isang bulwagan na nagsisilbing korte at pinagpupulungan ng assembly. Mayroon din silang pampublikong paliguan at pamilihan na nagsisilbing tagpuan para sa mga negosyo at pag-uusap. Ito ay nasa forum, ang sentro ng lungsod. May iba pang gusaling pinatayo na hanggang ngayon ay makikita pa rin sa Rome. Halimbawa ay ang Colosseum na isang amphitheater para sa mga labanan ng gladiator. Isa-isahin naman natin ang ambag ng mga Romano sa larangan ng inhenyerya. Ipinakita ng mga Roman ang kanilang galing sa inhenyerya. Nagtayo sila ng mga daan at tulay upang pag-ugnayin ang buong imperyo kabilang ang malalayong lugar. Marami sa mga daan na ginawa nila noon ay ginagamit pa hanggang ngayon. Isang halimbawa ang Appian Way na ginawa noong 300 BC na nag-uugnay sa Rome at Timog Italy. Gumawa rin sila ng mga aqueduct upang dalhin ang tubig sa lungsod. Alamin naman natin ang kasuotan ng mga Roman. Dalawa ang kasuotan ng lalaking Roman. Ang tunic ay kasuotang pambahay na hanggang tuhod. Ang toga ay sinusuot sa ibabaw ng tunic kung sila ay lumalabas ng bahay. Ang mga babaeng Roman ay dalawa rin ang kasuotan. Ang stola ay kasuotang pambahay at ang palya ay sinusuot sa ibabaw ng stola. Marahil ay marami kayong natutunan. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo sa panibagong paksa na tiyak kayo ay mahahasa. Makasaysayang talakayan, lagi niyong antabayanan dahil lusog kaalaman ang inihahatid ng asignaturang Araling Panlipunan.